Yun no, ladies and gentlemen, mga hagala, no? Shout out mga Dabawenyos. Siguro naman ay bilang lang ho tayo di ilan lang siguro kami, no? Kasama na ako doon na nakita nitong itong Kingdom of Pastor Apollo Kibuloy. 'Di ba? Alam naman natin talaga na isa to sa pinakamalaking close or indoor stadium sa buong mundo, no? So dito sa Pilipinas, siya na yung pinakamalaki with a seating capacity of 75,000. So ang laki pala talaga niyan, tunay, no? Napakalaki niya talaga sadya. Ganda niya sa loob. So talagang every time ako yung dumadaan dito, sumasakay ko ng mga bus, dumadaan ako dito sa diversion road na to, wala lang, dudungaw lang ako dito, tapos bubuksan ko yung bintana, yung cortina, no, ng bus para makita ko tong napakagandang Kingdom ni Pastor Apollo Kibuloy, lalo na kung gabi kasi mag-iilaw ho talaga siya. Tapos ito talagang Kingdom na to ni Pastor Apollo Kibuloy ay magsisit ho talaga to as landmark dito sa buong Davao, no? Kumbaga pagkalapag mo ng eroplano, makikita mo talaga to. At kapag ikaw naman ay dadaan dito sa diversion road, no, pabalik sa iyong probinsya sa northern part of northern or basta papunta ka ng mga Agusan del Norte, mga Caraga region, no? So makikita mo to dito. Tapos kapag ikaw naman ay nasa Island Garden City of Samal, makikita mo talaga to, no? So Davao City, pag sinabing Davao City, so napaka-iconic itong Kingdom. So ito na yun, nakikita ho natin. So sana ay masaya ho kayo, ha, at na-tour ho kayo. Ito pala itsura, no? So may nakalagay ho dito, congratulations, yan, era the administration, father and son, yan, ayun, no? Strive and rhyme for unity in the glorification era of the administration of the Father through the Son. Yun, nakasulat. So ano sa tingin niyo, no, na ito ba bubuksan kaya to, ipapagamit sa publiko, for example mga concert, for example yung mga Taylor Swift o ano pa ba yung mga nagko-concert dito sa Pilipinas na record talaga napakalaking arena para ma-accommodate, para makita yung napakaraming audience, no? For example yun nga Philippine Arena nung Aldab niya siya, no? So talagang napuno niya ang Philippine Arena na 55,000 capacity, seating capacity. So dito ngayon sa Davao meron tayong Kingdom. So talagang record breaker ho talaga itong si Pastor Apollo Kibuloy at kanyang simbahan na Kingdom of Jesus Christ. So ang ganda lang, no? Napaka saya ko ngayon, ako in myself, na nakita ko to personal. Hindi man ako talaga malapitan kasi dito hindi ka makakapagpalipad ng drone kasi malapit nga siya sa airport. Hindi ka basta-basta makapagkuha ng aerial shots except sa aeroplano, ha, no? Kung sasakay ka ng na pa-landing in pa-take off, ha. So maganda kung pa-landing ka pag nanggagaling ka na ng Samal, no? So makikita mo to, tapos gabi, o di kaya pag pa-take off naman, so yun din ang mapuntang North Headwind ang tawag nun ni Bay Bini, no? Shout out. So yun, makikita mo lang siya pag nasa aeroplano ka, pero pag through drone parang mahihirapan ka. Gawa nung airport nga siya malapit, so hindi makakalipad ang drone ho dito, no? So automatically mag-hover siya. Tapos yan lang, ang ganda dito mga hagala, no? Ito, grabe, pintuan pa lang, nakita ko ng ganyang kagandang pintuan so far na napakalaki, napahagara is sa may Nostar Hotel sa Cebu, no, ni Gokongwe. Nostar Hotel and Casino. Pero ngayon, eto, nakikita ko siya dito. Ang Kingdom, napakaganda, napakalaki, the best astig. So ito pala itsura, no. Nung nakaraang mga ilang linggo, parang napadaan din ako dito nung nag-vlog ako, dumaan na ako, parang side trip lang, no, sa may LPO and Aranda ba yan? Aranda, I don't know. So basta LPO. So nung time pala na yun pa yung araw na kaarawan pala ni Pastor Apollo Kibuloy. So shout out Pastor Apollo Kibuloy, no. Happy birthday belated. So yun lang, more blessings to come kahit pa sobrang dami mo ng blessings. Pero ewan ko ba, basta si Pastor Apollo Kibuloy, yan, no, talagang pag sinabing Davao, so hindi lang sa Davao City kasi pag sinabing Davao, yan Duterte, Kibuloy, yun yung kumbaga what comes first to your mind pag nabanggit ang Davao City, no? So para sa mga hindi taga Davao, so mga taga outside Davao, so syempre pag sinabing Davao City, napakalaking syudad. Pangalawa, napakayaman na syudad. Pangatlo is Duterte country, Duterte Baluarte ni Duterte. Pang-apat, Kibuloy, may-ari ng mundo.
Tapos, ano pa ba? Durian, syempre, no? Although maraming durian naman talaga sa Mindanao, hindi lang Davao City. In fact, mas marami pa nga durian ng ano, Cotabato, lalo na sa northern part. Pero, ayun, durian talaga, no? So, Davao, durian. Tapos, ano pa? Ano pa ba? Erich Gonzalez, yun, no? Kasi sikat si Erich Gonzalez sa, ano, sa Davao. Celebrity. So, ano pa ba ang ano, pag sinabing Davao City, di ba? So, yun lang, no? Durian, Apollo Kibuloy, Pastor Apollo Kibuloy, may-ari ng ano ng Mundo, tapos si President Duterte, ex-President Duterte, isa sa one of the best president, no? Kung hindi man siya ang pinaka-the best para sa iba, para sa akin siya na ang pinaka-the best president ever so far, no, na naabutan ko, nakilala ko. Tapos ano pa ba? Yan na nga, Erich Gonzalez, no? Napakagandang artista niyan. Tapos, napakalaking syudad, Davao City and Dorian City. So, yun, no? Sana ay masaya ko kayo kasi ako, happy ako. Ako natutuwa na nakita ko. Ito pala itsura dito. Ito pala siya. Na hindi natin makukuha to sa, ano, sa aerial shots and aerial view. Or wala tayong makukuha mga drone shots kasi nga, bawal dito magpalipad. Kasi sa Davao City, 13 kilometers away from airport ay hindi siya allowed magpalipad. I don't know kung ang iba nakakapagpalipad. So congratulations ho sa inyo, no. So syempre ano yan eh, kumbaga napaka-risky. So congratulations sa inyo kasi napakalakas ng grabe yung guts ninyo, no. Pero ako hindi ko kaya ng power. So ayun lang. Tapos ano ba, no? So ano ba masasabi ko dito? Wala lang. Ako na halos speechless ako dito, pero syempre I have to talk. Kailangan ko magsalita kasi trabaho ko to, no. Ito yung ginagawa ko na mag-vlog, magsalita. So, gano'n nga ba kaganda ang Big Dome ni Pastor Apollo Kibuloy? Siyempre, sobrang ganda, the best. Sobrang laki, no? Napaka-iconic. Oo, maliban sa talagang nag-set talaga siya ng record as the biggest indoor stadium dito sa buong Pilipinas. I don't know, parang may nabasa ko ng mga article or ibang mga post na ito daw, ayan yun, parang whole world. Totoo ba? So, let me know in the comment box ng mga hagala na nakapanood hanggang dito na point ngayon, no? So, totoo ba na ito ang pinakamalaking, indoor stadium sa buong mundo with seating capacity of 75,000 or sa Pilipinas lang, no? So na-dethrone ang Philippine Arena ng Iglesia ni Cristo. So that's all for today's video. Thank you for watching siguro, no? At yun lang, ako magpapaalam na. Hindi na magpapaalam. Kumbaga I have to turn off na ang ating camera. Basta ang ganda lang, napapahanga, nakamangha, no? Sino ba ang hindi mapapahanga, mapapamangha, no? Hindi mapapawaw sa sobrang ganda ng design nito. Talagang hindi tinipid, no, ang kanyang ang kanyang design, yung kanyang pailaw, no? Gabi-gabi ho talaga 'yan. Unlike sa, for example, mayroong napaka-iconic na tulay, di ba, sa Cebu, yung kailang Sisilix na tulay, pero pagka sapit ng alas 9 ng gabi or alas 10 ba yun, so pinapatay na yung pailaw. So nagtitipid sila ng kuryente. Pero ito hindi, no? Parang talaga siya hanggang sa magdamag, no? Hanggang sa mawala na yung dilim. So tsaka pa to magto-turn off ng lightings na napakaganda itong Kingdom of Jesus Christ by Pastor Apollo Kibuloy. So thank you for watching and bye-bye. Ingat.